Magandang araw sa inyong lahat. Isang napakalaking eskandalong lumabas matapos imbestigahan ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta at Vice Presidente Sara Duterte umano'y pagkawala ng 1 trilyong piso mula sa kaban ng bayan. Ang akusasyon ay laban sa House Speaker Martin Romualdez na sinasabing may kinalaman sa pagkawala ng pondo. Ayon sa mga ulat, ang naturang halaga ay inaasahan sanang gagamitin para sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan kabilang na ang programa para sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Subalit sa ngayon ay palaisipan kung saan napunta ang pondo at kung paano ito nagamit o kung may mga anomalya sa pamamahala nito. Agad na kumilos si Marcoleta upang tukuyin kung sino ang mga responsable sa pagkawala ng trilyong pisong pondo. Dagdag pa rito, si VP Sara Duterte ay nagsilbing hindi dapat palampasin ang ganitong kalaking eskandalo at nangangailangan ito ng agarang aksyon mula sa pamahalaan. Kaugnay nito, naglabas ng pahayag si Marcoleta at ipinabot ang kanyang pagkadismaya sa sitwasyong ito. Ani niya, hindi natin pwedeng hayaang mawala na lamang ang perang ito. Ito'y para sa kapakanan ng mamamayan at ng bansa. Nagpatawag naman ng imbestigasyon ang mababang kapuluan ng Kongreso upang siyasatin at mga transaksyon kung paano napunta sa ganitong sitwasyon ng kaban ng bayan. Inaasahan na lalabas sa mga dokumento at ebidensya na maglilinaw sa kaso laban kay Romualdez. Sa kabila ng mga akusasyon, nananatiling tahimik si Romualdez at ang kanyang kampo tungkol sa isyong ito. Ayon sa kanyang mga tagapagsalita, wala pa umanong opisyal na pahayag mula kay Romualdez habang hinihintay pa ang resulta ng imbestigasyon. Samantala, ang publiko ay hati ang opinyon. Marami ang nananawagan ng hustisya at agarang paglilinaw habang ang ilan naman ay nag-aalala baka ito'y magdulot ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng mga lider ng bansa. Patuloy ang pag-iimbestiga sa umano'y pagkawala ng pondo at inaasahan ng marami na mabibigyan ng hustisyang isyong ito. Tinitiyak ng Kongreso na walang sino man, gaano man kalaki ang posisyon sa gobyerno, ang makakalusot sa batas. At yan nga ang mga balitang ating abangan ngayong araw. Para sa mga marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan.